Isang malakas na sampal ang sumalubong kay Camila nang makarating sa silid ni Kyla DeMarco. Ito ang bunsong anak ng kanyang mga amo. Napahawak siya sa kanyang pisngi at naramdaman ang pag-iinit ng kanyang dugo. Malakas ang kanyang pakiramdam na anumang oras sa panahong yun, magbabago ang kanyang anyo. Ngunit isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Luis Asuncion, ang nobyo ni Kyla, ang lalaking walang ibang ginawa kundi magpapansin at sumunod-sunod sa kanya. Masarap ba? Tanong ng binata sa kanya sabay tingin kay Kyla na galit pa rin ang itsura. Masarap bang masampal? Tanong muli ng lalaki at tuluyan nitong lumapit kay Kyla. Napahinga ng malalim si Camila. Una sa lahat, hindi niya alam kung ba't bigla siyang sinampal ng anak ng kanyang amo. Pangalawa, ano ito sinasabi sa kanya ni Luis? Naguguluhan siya. Wala siyang idea kung bakit pinatawag siya ni Kyla. Lumunok siya at nagangat ng tingin sa mga ito. Bakit niyo po ako sinampal? Tanong niya sa amo. Suminghal naman si Kyla at akmang muling susugod nang hawakan na ito ni Luis sa braso. Luis, let me go. Ipapamukha ko lang sa babaeng ito na maling harutin ka niya. Kumunot ang noon ni Camila sa narinig. Si Sir Luis ho, hinaharot ko? Sa inyo naman ho narinig ang kalokohan na yan, ma'am. Hindi ko ho hinaharot ang nobyo niyo. Sa katunayan nga po, ma'am, ang nobyo niyo yung panayang sunod sa akin. Ilang beses na sinusubukan niya akong kausapin. Pero hindi ko siya pinapansin. Kasi nandito po ako upang gawin ang trabaho ko. Tumaas ang kilay ni Kyla at bumaling sa nobyo. Si Luis naman agad nagbago ang ekspresyon. Naghalo ang guilt at kaba sa itsura nito. Nagsisinungaling ang babaeng yan, Kyla. Kaya nga ako nagsumbong sa'yo, di ba? Kasi hindi ko na kinakaya ang ginagawa niya sa akin. Para ako may stalker, babe. Nanginig ang kalamnan ni Camila habang pinakikinggan ang sinasabi ng binata. Hindi niya alam kung anong kalokohan ang pinagsasasabi nito. Nang makapasok siya bilang katulong sa household ng pamilya DeMarco, magkasundo naman sila ni Kyla. Halos magkapatid na nga ang turingan nilang dalawa. Pero magmula na ipakilala ng dalaga ang nobyo nito na kabilang sa Asuncion clan, doon na nagbago ang takbo ng mundo ni Camila. Nasira ang plano niya makausap si Rio DeMarco dahil sa palaging pagsulpot ni Luis kung saan naroon si Rio. Palagi nitong hinaharang ang oportunidad para sa kanya. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito para siraan siya ng ganito kay Kyla. Wala po akong ginagawa, Ma'am Kyla. Alam niyo namang hindi ako ganong tao. Sagot niya, sinusubukang ipaglaban ang sarili. Kahit alam niya na mas kakampihan ng dalaga, ang pesting nobyo nito. Umasa siyang pakikinggan siya nito. Kahit paano, pero nawala ang nabubuong pag-asa sa kanyang puso. Nang humalukip-kip ito sa harap niya at pinagtaasan siya ng kilay. How can I know? Eh hindi ba, napulot ka lang naman ni Kuya Rio sa kalsada? Kundi dahil sa kapatid ko, hindi ka makakatungtong sa lugar na ito. At hindi ka magbumukhang tao ngayon. Honestly, you owe us a favor. Kasi naging mas maayos ang kalagayan mo because our family took care of you. Kaya ngayon, anong karapatan mong guluhin ang boyfriend ko? Do you like him? O baka naiinggit ka sa akin kasi ako? Lumaki sa isang magandang bahay. May maayos na buhay at maayos na pamilya. Habang ikaw, napulot ka lang sa kung saan. Para kang isang basang sisiw. Kasi siguro, isinuka ka rin ng tunay mong pamilya. Napalunok si Camila dahil sa matatalim na salitang sinabi ni Kyla sa kanya. Hindi totoo yun. Hindi siya tinapon ng kanyang pamilya. Hindi lang alam ng mga ito na buhay siya sa kabila ng nangyaring sakuna sa kanilang lahi. Alam niyang wala na ang mga ito sa Pilipinas. Kaya kailangan niyang mahanap ang nag-iisang tao na makakapagturo sa kanya kung saan sa ibang bansa nagtungo ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kailangan niyang makausap si Irina, ang kanyang nag-iisang kamag-anak na naiwan sa bansang ito. Marahil, may alam si Irina sa kalagayan ng iba nilang kamag-anak
Isang dahilan kung bakit narito siya sa mansyon ng mga DeMarco ay dahil kay Rio. Nais niya itong tanungin patungkol kay Irina. Ito lang ang natatanging taong kilala niya na may alam na posibleng kinaroroonan ng mga ito. Pero mag-aanim na buwan na siya sa mansyon na ito. Hindi pa rin siya makaharap ng tamang pagkakataon para makausap ang binata. Ilang beses niyang sinubukan pero laging may pumuputol sa kanilang usapan. Kundi trabaho nito dahil masyado itong abala sa negosyo o hindi kaya mga taong katulad nitong si Luis. Oh, natahimik ka kasi tama ang mga sinabi ko. I knew it. Inggit ka talaga sa akin eh. Sigaw ni Kyla sa kanya. Gusto niya itong irapan at sabihin kahit kailan hindi siya nainggit dito. Kung may isang bagay siyang gusto, yun lamang ay ang matagpuan si Irina. Sorry Ma'am Kyla, pero mali po kayo. Kahit i-check niyo pa ang mga CCTV sa mansyon na ito, makikita niyo ron na ni minsan, hindi po ako lumapit sa boyfriend niyo. Lahat naman po ng CCTV dito siguro gumagana, di ba? Kung gusto niyo pong malaman ang katotohanan sa paninira sa akin ng nobyo niyo si Sir Luis, pwede niyo pong i-check ang mga footage. Natigilan ng dalawa sa sinabi niya. Lalo na si Luis. Tila, hindi nito inasahan yon. At kung makita kong ikaw nga ang lumalapit? Paghahamon ni Kyla sa kanya. Kung ganun po, ako na mismo ang aalis sa bahay niyo at hinding-hindi na magpapakita sa inyo kahit kailan. Magalang niyang sagot. Masama ang tingin na ipinukol ng dalaga sa sarili nitong nobyo. Napalunok naman ang sunod-sunod si Luis dahil doon. Padabog na nagtungo si Kyla sa CCTV room. Bago sumunod si Luis, sinamaan pa siya nito ng tingin. Nang tumalikod na ito, muling nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Tinuon niya ang paningin sa laylayan ng coat na suot ng lalaki. Napaayos siya ng tayo nang makitang unti-unting nasusunog ang laylayan ng coat nito. Ilang sandali pa nagsisisigaw na si Luis at gumulong na paibaba sa hagdan sa pagnanais na mapatay nito ang apoy sa damit na suot. Nagkagulo ang mga katulong na nakakita sa nangyari. Nakamasid lang siya sa mga ito. Muli niyang pinikit ang mga mata at muling nagbalik yon sa dating kulay na kawangis ng sa mga tao. Si Camila ay isang vampira mula sa ang kanyang mga de Cervantes. Nang matapos ang digmaan sa pagitan ng mga lobo at vampira, 70 taon na ang nakalilipas, ilang dekadang nakalibing si Camila sa ilalim ng lupa. Kundi dahil sa mga minero na naguhukay sa paanan ng bundok, hindi siya muling magigising at hindi niya muling masisilayan ang mundo. Sa loob ng 2 taon mula nang magising, inaral niya kung paano mabuhay kasama ng mga tao at itinago ang kanyang kakayahan. Hinahanap niya rin ang pamilya, ngunit kahit anong paghahanap niya, umuuwi siyang dismayado dahil wala siyang napapala. Naisip niyang marahil nagtungo na ng ibang bansa ang kanyang angkan at doon permanenteng manirahan. Kailangan niyang malaman ang eksaktong address ng mga ito upang makasunod siya. Huling alas niya na si Irina. Kung di niya pa matagpuan ang babae, baka sumuko na siya kalaunan. Camila, pinatatawag ka ni Ma'am Kyla sa kwarto niya. Ani Gina, isa sa mga kapwa niya katulong doon. Tumango lamang siya rito at agad iniwan ang ginagawa sa kusina. Martha, ikaw muna rito ah. Iwan mo lang dyan ang mga hugasin. Ako na ang tatapos din mamaya. O sige Camila. Nakangiting sagot nito sa kanya. Inayos niya ang kanyang itsura. Kailangang magbukang presentable siya sa harap ng amo. Pagkarating niya sa tapat ng silid nito, marahan siyang kumatok. Ilang sandali, bumukas ito at nakita niya si Kyla. Alanganin nitong nakangiti. Pasok ka, may sasabihin ako sa'yo. Pinakiramdaman niya ito sandali, bago sumunod sa sinabi nito. Pagkarating niya sa loob, nakita niya ang ilang paper bags doon. Mukhang galing sa pagsha-shopping ang kanyang amo at namili ito. Kinuha ni Kyla ang paper bags at inabot sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa ginawa nito. Bakit po? Para saan to, ma'am? Ngumiti naman ang dalaga. Peace offering.
Gusto ko humingi ng sorry sa ginawa ko noong isang araw. Tama ka sa lahat ng mga sinabi mo. Hindi nga ikaw may kasalanan kundi si Luis. Sorry dapat naniwala ako sa iyo eh. Kasalanan ko rin na masyado ako nabulag sa mga kwento ni Luis. Nasaktan patuloy kita. I am so sorry, Camila. I promise to not do it again. Please? Friends na sana tayo ulit? Nang makita ang sinseridad sa itsura nito, unti-unti siyang napangiti. Walang kaso yan, ma'am. Okay na po. But don't worry, I broke up with him na. Nagulat siya sa ibinalita nito. Po? Hindi naman po ba siya nagalit? Namewang si Kyla at tumalikod. Lumapit sa bintana at pasimpleng sumulyap sa labas. Mula roon, kitang-kita ang lalaking si Luis na nakaabang sa labas ng gate. Kulang na lang lumuhod ito para lang mapatawad ni Kyla. Well, ayoko sa mga lalaking sinungaling. Magalit na siya kung gusto niya. I will always choose what's right for me. Ang sabi sa akin ni Kuya Rio, ang tunay na lalaki isang babae lang ang mamahalin. Luis is definitely a playboy and a jerk, so he's not for me. Pero naghihintay siya sa labas, ma'am. Baka mag-amok yun dyan. Kawawa naman ang mga gwardya kung mangyari man yun. Ngumuso ang dalaga at sandaling napaisip. You know what? You're right. Hayaan mo. Mamaya tatawag ako sa guard sa entrance ng village para mabana siya sa village officially. Napahinga ng maluwag si Camila nang mapagtantong natauhan na rin sa wakas si Kyla. Hindi niya ma-imagine na si Luis ang makakatuluyan nito. Paniguradong pagsisisihan nito ang desisyon habang buhay. Kahit paano, nakatulong din na nangyari para malinawan ang dalaga. Sorry ulit Camila hindi ko na uulitin yun. I will be forever sorry sa nagawa ko. Napatawa siya at napailing-iling. Wala po yun, ma'am. Pwede na po ba akong bumalik sa trabaho ko? Marami kasi akong hugasin sa kusina. Nagluluto si Martha. May paparating daw kasing bisita yung mga magulang mo. Tumango naman agad si Kyla sa kanya. Sure. Next time magsha-shopping ako, isasama kita. Bawal tumanggi. Ibibili kita ng mga dress. Alam ko kasing mahilig ka sa mga ganon. Isang simpleng ngiti at pagtango lang ang kanyang ginawa. Bumaba na rin siya upang bumalik sa kusina. Nang sa ganon, matulungan niya na sina Martha sa pagliligpit ng mga gamit. Dahil malapit na rin ang hapunan. Mabilis lumipas sa mga araw. Hindi na nga nakabalik pa si Luis sa village. Naging kampante na si Camila na hindi niya ito makikita pa kahit kailan. Ayaw niya sa lalaking yun dahil may nababasa siyang masamang aura dito. Ayaw niya ring maimpluwensyahan ito ng tuluyan si Kyla. Mababait ang mga DeMarco. Sayang kung mapupunta lang sa masamang lalaki ang isa sa kanyang mga amo. Ilang beses niya ring sinubukang abangan si Rio DeMarco na umuwi ng mansyon. Pero ang sabi ng mga katulong, bihira na ito makakauwi dahil mas gusto raw nito manatili sa kondo at mas malapit yon sa kumpanya nito. Isang araw, lumapit sa kanya ang katrabahong si Dina at sinabi nitong pinagbibihis daw siya ni Kyla dahil may lakad sila ngayon. Mula nang magising siya, may kakaibang pakiramdam sa puso niya na hindi may paliwanag. Pamilyar sa kanya ang kabang nararamdaman. Ganito ang pakiramdam niya bago nagsimula noon ang labanan sa pagitan ng lobo at vampira. Ang kaibahan nga lang, wala naman siyang napapansing lobo sa paligid at siya lang ang vampirang nakatira sa syudad. Yun ang alam niya. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa gusto ni Kyla. Ayaw niya rin namang magtampo ito kapag hindi siya sumunod dito. Nagbihis lang siya ng simpleng skinny jeans at plain black shirt. Ang kanyang mahabang buhok, hinayaan niya lang nakabagsak. Naglagay siya ng konting pulbo sa mukha at lipstick. Nang bumalik siya sa sala, naabutan niya si Kyla na naroon na at mukhang hinihintay siya. Oh, look at you! Sobrang simple ng outfit mo pero dalang-dala mo How much more if I buy you dresses? Ano? Gosh, I can't wait to buy you clothes. At para hindi magtampo ang ibang helpers, syempre bibilhan din natin sila. Nako, paniguradong matutuwa sila niyan, Ma'am Kyla. Excited itong hinila siya. Lumingon pa siya kina Dina at Martha na nakita niyang naglilinis ng pool. Kumaway ang mga ito at sumenyas sa kanya.
na bumili siya ng pasalubong pag-uwi. Tumango lang siya sa mga ito at ngumiti. Hindi rin naman mahaba ang biyahe. Hindi rin siya kinakabahang maglakad sa labas. Dahil bukod sa maulap ang kalangitan, epektibo pa rin ang proteksyon sa kanyang katawan. Kaya hindi siya nasusunog sa init ng araw. At mukhang may bagyong paparating dahil sa nagbabadyang ulan. Nang makapasok sa mall, dumiretso sila sa isang kilalang butik. Alam niyang dito bumibili ng mga damit ang mga mayayaman. Ang kaso, kung gaano kaganda ang damit na bibilhin, ganon din kamahal ang presyo nito. Napakamahal. Try this, Camilla. Promise, bagay sa'yo to. Nakagat niya ang labi nang makita ang presyo nito. Ma'am, mas malaki pa yung presyo ng damit na to kasi sa sahod ko eh. Hindi na po, doon na lang tayo sa department store bumili. Mas marami pa tayo mabibiling damit kaysa dito. Napapadyak naman ito at ngumuso sa kanya. Okay, sige. Isa lang ang damit na ibibili ko para sa'yo. Sige na, pumayag ka na. Sayang naman yung pagpunta natin dito kung di rin tayo bibili. Naku ma'am, gagastos pa kayo para lang sa akin? Pwede nyo na nga pambili ng ticket yan papunta ibang bansa eh. Ma'am Kyla, sayang po yung pera. Bumuntong hininga ito at yumuko. Tila na konsensya naman siya sa reaksyon nito. Marahan siyang bumuntong hininga at humawak sa braso nito. Okay, sige ma'am, isa lang at yung mas mura sana dito. Hindi ko kasi maatim nagagastos kayo ng malaking halaga para sa akin eh. Ngumiti naman ang dalaga sa kanya at tumango. Okay, whatever you say, Camilla. Nagpatianod siya na hilahin siya nito papasok sa fitting room. Ilang oras silang tumagal sa pagpili, hanggang sa wakas ay may matipuhan na rin si Camilla. Ayan! Bagay na bagay sa'yo ang black dress na yan. Hindi off-putting tingnan. Pang Victorian era ang theme. You look like a girl in the famous paintings. Ang ganda mo, Camilla. Napangiti siya sa sinabi ni Kyla. Biglang dumaan sa kanyang alaala ang masasayang pagdiriwang na isinasagawa nila noon sa kanilang pamilya. Parte sila ng alta sosyedad at kilala mga deservantes sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas dahil sa iba't ibang negosyo na hawak ng kanilang pamilya. Salamat, Ma'am Kyla. Kumuha pa ito ng pares ng high heels na ipinares sa damit na suot niya. Huwag mo nang huhubarin yan Yan na ang outfit mo hanggang makauwi tayo. Nagtungo rin sila sa department store para maibili ng damit ang ilang kasambahay at maging ang hardinero ng mansyon na si Mang Gabo. Hindi na pinayagan ni Camilla na magbitbit pa ng kung ano-ano si Kyla. Siya na ang bumuhat ng kanilang pinamili hanggang sa makarating ng kotse. Did you enjoy? Nakangiting tanong sa kanya ng dalaga nang makaupo na ito sa backseat. Sa unahan naman siya umupo katabi ng driver, nang sa ganon mabantayan niya ang paligid kung sakaling magkaroon man ng problema. Hindi pa rin nawawala sa kanyang sistema ang pakiramdam niya kaninang umaga. Yes po ma'am, maraming salamat po ulit. Alanganin niyang sagot habang kinakabit ang seatbelt. Naging abala naman sa phone si Kyla, kung kaya't napanatag na rin siyang pagmasta ng rutang dinadaanan ng kotseng sinasakyan. Nang bumaling siya sa driver, ngumiti pa ito at pasimpleng sinasabayan ng tango ang tugtugin sa stereo. Madilim na ang paligid. Ngunit sa paningin ni Camilla, kitang-kita niya ang galaw ng mga tao at bagay. Isang kakayahan na kanyang minana sa kanyang inabilang isang vampira. Manong, what if shortcut na lang tayo? Doon sa lagi nating dinadaanan, nag-text na kasi si Daddy. Hinahanap ako at may kailangan daw siyang ipacheck the details for building construction. Saad ni Kyla na tila hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Oh my gosh, oo nga pala. Ba't nga ba hindi ko man lang naalala na ngayon siya uuwi? Pasimpleng pinagmasdan ni Camilla ang amo sa salamin. Bakas ang pagkairita sa mukha nito. Nako ma'am, dahil po yata sa akin kung ba't nalagay kayo sa alanganing sitwasyon. Pasensya na po. Biglang lumambot ang ekspresyon nito nang bumaling sa kanya. Oh no, it's not your fault. It's mine. Kasalanan ko. Hindi ako nag-check ng schedule ko for today. But don't worry, makakarating din naman tayo agad. May alam na route si Kuya Rowel para mas mapabilis ang pag-uwi natin. Diba kuya?
Tumingin naman sa salamin ng driver at tumango ng nakangiti. Medyo madilim nga lang sa parting yun, Camila. Pero huwag kang mag-alala. Nakasanayan na naming daanan ng rutang ito kapag kami lang dalawa ni Ma'am Kyla ang galing sa sentro. Tipid siyang umiti. Kasabay ng pagre-reroute ng kotse, may kung anong kabahang bumangon sa puso ni Camila. Sure ka bang safe doon, Kuya Ruel? Tanong niya. Hindi siya mapakali. Para bang may nag-aabang na panganib sa kanila sa lugar na daraanan. Oo naman, Camila. Sa katahimik pa. Singit naman ni Kyla. Tama, hindi tayo maiipit sa traffic. Safe doon. Lalo pa at bagong gawa lang ang tulay at di pa bukas sa publiko. Sinubukan niyang kumalma. Mabilis ang takbo ng sasakyan at na makarating sila sa bungad na mahabang tulay sa hindi kalayuan. Natanaw niya agad ang grupo ng mga kalalakihang nakabantay roon. Kuya Ruel! Napasigaw siya, lalo pa't nakilala niya ang isa sa mga lalaking kabilang sa grupo. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at nag-send ng mensahe kay Martha. Isang emergency message na aalerto sa pamilya ni Kyla nang sa ganon mapuntahan sila agad. Kuya Ruel, iatras mo ang kotse. Bumalik ka na sa pinanggalingan natin. Mukhang isang pananambang ang magaganap sa gabing ito. At may kinalaman si Luis Asuncion dito. Camila, ano ba sinasabi mo? Didn't you hear what I said? Kailangan na nating magbadali pa uwi ng mansyon. Hinihintay na ako ni Daddy. Hindi niya pinakinggan si Kyla. Mabilis niyang inagawang manibela sa driver ng kotse. Camila, what are you doing? Galit na sigaw ng dalaga. Sinubukan niyang pihitin ang manibela at ibaling sa ibang direksyon ng takbo ng kotse. Pero tila na alerto din niyon ang mga taong nasa kabilang bahagi ng tulay. Mukhang inaasahan na ni Luis na dito dadaan ang sasakyang ito. Ma'am Kyla, bukod sa iyo at kay Manong, alam din ba ni Luis ang lugar na ito? Kunot noo at naguguluhan man, pero tumango ang dalaga sa kanya. Nag-uusap pa rin ba kayong dalawa? What? Of course not. Mag-iisang buwan na kaming hiwalay. And we didn't see each other again after that breakup. May ginawa ka bang kasalanan sa kanya? What are you talking about, Camila? Please, Ma'am Kyla, may dahilan ba para mangyari ang bagay na to? Mangyari ang alin? Sa kabilang bahagi ng tulay, may nakaabang na grupo. Posibleng may gagawin sila hindi maganda sa atin. Kaya maghanda kayo ni Kuya Ruel. Shit! Is this because I canceled the support sa project na ginagawa niya? Oh my gosh, I can't believe this! Bumaling siya sa bag na gamit ni Kyla at nakita ang maliit na chip na nagbiblink ng kulay pula. At yung bag na gamit mo, ma'am? Isa yan sa mga binigay niya sa'yo? May tracker ang bag mo, Ma'am Kyla! Sa labis na takot, mabilis na ibinuhos ni Kyla ang gamit sa upuan ng kotse. Mabilis nitong binuksan ng bintana at tinapon ang bag sa labas. Ilang sandali pa nakita nilang may umilaw sa hindi kalayuan. Hilera ng mga motor at isang kotse sa likuran. Mabilis ang takbo ng mga ito pasulong sa kanila. Nakahinto pa rin ang kanilang sasakyan. Napalanok si Camila, pumikit siya ng mariin at pagkatapos, nagdesisyon siya patungkol sa isang bagay. Matagal na mula ng huling beses siyang nakipaglaban. Ilang dekada na ang nagdaan. At kung kinakailangan niyang labanan ng mga kalalakihang yun para iligtas ang buhay ng kanyang amo, gagawin niya. Kinalas niya ang seatbelt. Anong gagawin mo, Camila? Kabadong tanong ng driver. Bababa ako. Ako na ang haharang sa kanila. Kuya Ruel, magmaneho ka na mabilis pabalik sa highway. Pumunta kayo sa maraming tao, wag mong iiwan si Ma'am Kyla. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Panay ang pigil at sigaw sa kanya ng dalaga. Hindi ito sang-ayon sa kanyang plano. Sana magkita pa tayong muli, Ma'am Kyla. Sa ngayon, kailangan mo na nating maghiwalay. Magpapakabait ka palagi. Pinaharap niya ang driver at tiningnan ito sa mga mata. Kailangan niya itong gamitin ng hipnotismo nang sa ganon sumunod ito. Sundin mo lahat ng sinabi ko. Tumango naman ang driver. Lumabas siya ng sasakyan at isinara ang pinto ng kotse. Agad sumibad palayo ang sasakyan. Nakita niya pang kinakalampag ni Kyla ang bintana. Hindi niya ito pinansin. Bagkus sumarap siya sa mga sasakyang paparating. Pumikit siya at humugot ng malalim na hininga.
Sinikap niyang makisama sa hangin at ilang sandali, humarang ang malawak na apoy sa mga sasakyan, dahilan upang mapahinto ang mga ito sa pagpapatakbo. Ang ilan pa'y tumilapon sa kanilang motor. Sigawan ng mga kalalakihan ang maririnig sa tahimik na lugar na yon. Mahigit 10 ang naroon, panlabing isa si Luis. Kunot noong bumaba ito ng sasakyan. At mula sa hindi kalayuan, tila nakilala siya ng lalaki. Camila! Nakangising saad nito. Ako nga, sinasabi ko sa'yo, Luis, hindi matutuloy ang plano mong saktan ng amo ko. Matagal itong nanahimik at ilang sandali humalakhak ito. Sinasabi ko na nga ba, tama ang hinala ko sa'yo. Hindi ka normal na tao. Naglakad ito palapit sa kanya. May sapat na distansya ngunit kitang-kita niya ang pagbabago sa itsura ng lalaki. Ang kulay ng mga mata nito, biglang nag-iba. Hindi pwede. Hindi maaari. Paanong hindi niya nalaman ang tunay na katauhan ni Luis Asuncion? Gano'n na ba talaga humina ang kanyang pakiramdam? At hindi niya nalaman agad na ang lalaking ito ay isang taong lobo? Akala mo siguro, si Kayla ang dahilan kung ba't nandito ako at ang aking hukbo. Nakangising tanong nito. Wala akong pakialam sa babaeng yun. Pero sa'yo malaki. Kilala kita. Camila de Cervantes. Saad nito sa nakakakilabot na boses. Wala nang ibang tao sa lugar na yon. Walang takot ang mga ito kung magpalit ng anyo. Hindi niya na hinintay pang sumugod ang mga ito, mabilis siyang tumalikod at tumakbo palayo sa lugar na yon. Hindi mo kami matatakasan, Camila. Sige, tumakbo ka lang. Ngunit pinapangako ko, mamamatay ka ngayong gabi. Anang lalaki at muling humalakhak. Rinig na rinig niya ang kanyang paghinga habang tumatakbo. Kung mabilis siya, mabilis din ang mga lobong humahabol sa kanya. Kung mahuli siya ng mga ito, paniguradong mamamatay siya. Hindi pwedeng mangyari yon, hindi siya papayag. Bumaling siya sa ibaba ng tulay. Kitang-kita niya ang malalim na tubig. Isang ilog na konektado sa karagatan. Bago pa siya maabutan ng lobong humahabol sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip pang tumalon sa malalim na tubig. Ramdam niya ang lamig na humampas sa kanyang katawan. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Agad niyang nilangoy ang ilog hanggang sa maabot niya ang mas malalim na karagatan. Sandaling nanahimik ang paligid. Nawala ang ingay ng mga umaalulong na lobo. Nakahinga siya ng maluwag. Sa sandaling pagkakataon, hanggang sa biglang bumagsak ang malakas na ulan. Kumikis na pang liwanag ng kidlat sa kalangitan. Walang babala. Nagsimulang humagupit ang malalakas na alon sa dagat. Hindi niya yun napaghandaan. Parang binugbog ang katawan niya sa malakas na pagtama ng alon. Naramdaman ni Camila ang unti-unting pagkawala ng kanyang ulirat hanggang sa tuluyan na siyang nagpalamon sa kailaliman ng dagat. Samantala, galit na inihampas ni Arik ang sobre sa lamesa sa tanggapan ng Dainzara. Kararating lang sa kanya ng balitang nanggugulo na naman sa mainland ang hukbo ng mga lobo sa pamumuno ni Luis. Ang grupo nito ay taliwas sa konseho. Hindi sumusunod sa mga patakaran at higit sa lahat, sinisira nito ang lahing kanilang pinagmulan. Anong balita, Arik? Bungad sa kanya ni Calix. Malapit niya itong kaibigan at sumunod sa ranggo niya bilang punong bantay ng Dainzara. Pagalit siyang umupo sa kahoy na upuan at pabatong hinagis kay Calix ang papel na hawak. Ilang sandali pa dumating ang ilan pang mga kabilang sa kanyang grupo. Samantala, ang dalawang sina Rico at Joshua nanatili sa dulo ng teritoryo ng Dainzara upang magmanman. Umupo agad ang mga ito at naghanda ng kanya-kanyang ibabalita. Hindi maganda ang kalagayan ng mainland dahil sa hayop na Luis na yon. Sila nagpapalaganap ng kababalaghan sa kalupaan. May ilang ulat mula sa mainland na may grupo ng mababangis na hayop ang nakita sa bagong gawang tulay. May kalayuan sa industrialisadong bahagi ng syudad. Mga lobo na nagkalat sa lugar. Nung gabing yon, walang ibang may lakas loob na gawin yon kundi ang mga taksil na lobo na pinamumunuan ni Luis. Kung alam ko lang na magiging ganito ang kahihinatnan ng pangyayari, sana noon pa lang. Ipinakulong na sila sa Astramir nang sa ganon. Hindi na sila nakakapaminsala sa mga tao at sa lahi natin mismo. Natahimik ang mga kasama niya. Tila nag-iisip din ang mga ito katulad niya.
Anong plano mo, Arik? Susugod ba tayo sa mainland para harapin lang ang grupo ni Luis? Tanong sa kanya ni Caleb. Hindi pwedeng iwan ang Dainzara nang mas matagal. Hindi ako pwedeng umalis dito. Baka masita ako ng konseho. Malaking responsibilidad ang pangangalaga ng parte ng Irisha. Humugot ng malalim na hininga at sumandal sa upuan si Arik. Alam kong darating ang araw, magkakaharap din kami ni Luis. Nararamdaman kong siya mismo ang pupunta rito. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong habang buhay siyang makukulong sa Astramir at doon na siya mabubulok. Malaki ang galit na meron siya kay Luis. Bata pa lamang sila. Alam niyang malaki ang inggit nito sa kanilang magkakapatid. Si Luis ay hamak na ampon ng kanilang pamilya. Natagpuan ito ng mga magulang pagkatapos ng unang digmaan sa pagitan ng mga lobo at vampira. Lumipas ang maraming taon at sabay-sabay silang lumaki. Naging kasundo niya ito sa maikling panahon, pero agad naputol ang kanilang koneksyon nang ipagkanulo sila mismo ni Luis sa grupo ng mga vampira. Sa labanang iyon, nawala ang kanilang mga magulang. Sa araw din na iyon, ipinangako ni Arik sa kanyang sarili na kung mabibigyan siya ng pagkakataon na patayin si Luis, gagawin niya. Dudurugin niya ang taksil na iyon hanggang sa magmakaawa ito at humalik sa kanyang mga paa. Kinabukasan, nabulabog ang katahimikan ng Dainzara nang dumating ang panganay na kapatid ni Arik na si Reyes. Lumabas siya ng tanggapan upang salubungin ito. Kasama ng lalaki ang asawa nitong si Irina at ang isang lobo sa kabilang hukbo ng kanyang kapatid. Maligayang pagdating sa Dainzara, aking kapatid. Ano't napadpad ang punong bantay ng Daindora sa aking teritoryo? Malawak itong umiti sa kanya. Ilang sandali pa unti-unting bumaba ang kanyang paningin sa tiyan ng asawa nito. At kita na roon ng umbok na nangangahulugang nagdadalang tao ito. Napangiti si Arik at sinalubong ng isang yakap ang nakatatandang kapatid. Tama ba ang nakikita ko? Nagdadalang tao ang asawa mo. Tumango ito at humalakhak. Matutuwa sina ama't ina kung sila'y nabubuhay pa. Nang bumaling siya kay Irina, kiming ngumiti ang babae. Tila may nais itong sabihin pero nahihiya. Tumahimik siya at binigyan ito ng oras. Hindi ka ba galit, Arik? Hindi purong lobo ang magiging dugo ng anak ng kapatid mo. Natahimik siya lalo sa tanong nito. Sa kanilang apat na magkakapatid, siya ang pinakamay-ayaw kay Irina noong ipinakilala ito ni Reyes sa kanila. Ang babae ay may dugong vampira at noon pa man, malaki na ang galit na meron siya sa lahi nito. Sa kanyang isipan, baka sa bandang huli ito ang tumraidor sa kanyang kapatid. Ngunit kalaunan, nakita niyang totoong nagmamahalan ang mga ito at wala siyang magagawa upang pigilin yon. Alam mo, Irina, hindi mo kailangang problemahin kung anong tumatakbo sa isip ko. Pero para maging payapa ang iyong isipan, nais kong sabihin sa'yo na hindi ako galit. Anak pa rin ang kapatid ko ang sanggol na yan. Dugo niya ang nananalaytay sa ugat niyan. Hinding-hindi ako magagalit sa aking magiging pamangkin. Maraming salamat kung ganon. Saad ni Irina at tumango siya dito. Isa pa, kaya rin kami nagtungo rito dahil nais ka naming imbitahan sa isang salo-salo sa Daindora sa susunod na araw. Sa wakas, natagpuan na rin ni Seth ang itinakdang babae para sa kanya. Nararapat na magtipon tayo upang magpasalamat sa mga diwata. Aasahan ka namin. Ani Reyes at tinapik ang balikat niya. Halika, pumasok muna kayo sa loob. Sasabihin ko kay Lucille na maghanda ng merienda. Ani Arik at pinaunang pumasok ang dalawa. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkukwentuhan, nagdulot ng tensyon sa labas ng tanggapan ang humahangos na sina Joshua at Rico. Agad na nagpalit anyo ang mga ito. Dali-daling lumapit ang kabiyak ni Joshua na si Lucille upang dalhan ng balabal sa katawan ng mga lalaki. Punong bantay. Agad na bungad ni Rico. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at nagsalita ulit. May isang nilalang na inanod ng tubig dagat sa dalampasigan na nasasakupan ng Dainzara. Napatayo si Arik at lumapit dito. Samantala ang mag-asawang Irina at Reyes sumunod na rin sa kanya. Isang vampira ang walang malay namin natagpuan sa dalampasigan, pinuno. Segunda ni Joshua.
May kung anong init ng galit na bumalot sa puso ni Arik sa mga oras na yon. Walang pasabi na mabilis siyang tumayo, nagpalit anyo, at tinungo ang direksyon na sinabi ng dalawang tagabantay ng teritoryo. Sumunod naman agad sa kanya iba pang miyembro ng grupo. Sa isang banda, nagkatinginan sina Irina at Reyes. May vampirong dumating sa Isla Reyes, kailangan kong sumunod. Pinigilan ni Reyes ang asawa. Irina, kahit sabihin kalahi mo yon, hindi mo pa rin may tatanggi ang posibilidad na mapahamak ka. Hindi mo naman kilala ang vampirang yon. Kahit na, kailangan ko makita at makilala kung sino siya. Ang huling sinabi sa akin ni Papa, wala na mga vampirang nagpapagala-gala sa bansang ito, maliban sa aming dalawa noon. Magmula na umalis si Papa at lumipat ng ibang bansa. Pinaniwalaan kong ako na lang ang tanging vampirang nabubuhay rito. At ngayong nalaman ko may iba pa, hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Wala nang nagawa si Reyes nang sumunod si Irina sa hukbo ni Arik. Nagising si Camila nang maramdaman ng hapdi sa kanyang balat. Para siyang nasusunog dahil sa direktang liwanag ng araw na tumatama sa kanya. Hindi sobrang init, pero gayon pa man nakakasunog pa rin. Kinabahan siya. Mukhang tuluyan nang nawala ang proteksyon niya sa araw dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig dagat. Mabilis siyang bumangon sa pagkakahiga sa mabuhanging dalampasigan at nagtungo sa malilim na parte ng kagubatan. Inilibot niya ang paningin. Hindi niya alam kung nasan siya, pero kahit papano nagpapasalamat siya at ligtas siyang tinangay ng dagat sa isang ligtas na lugar. Nasaan ako? Mahinang bulong niya, ngunit paglingon niya sa kaliwang bahagi ng gubat, nakita niya agad ang isang grupo ng mga taong lobo. Mahina siyang napamura at mabilis na kumilos. Pero kasing bilis ng kanyang pagtakbo ay ang paghabol nito sa kanya hanggang sa napalibutan siya ng 4 na lobo na tila hayok na pumatay ng isang vampira. Sinubukan niyang gumawa ng apoy, ngunit tila maging ang kanyang kakayahan sa paggamit ng apoy na wala sa kanyang sistema. Palapit ng mga ito at halos maubos ang natitirang hangin sa kanyang baga. Nang makarinig siya ng malakas na sigaw ng isang babae. Tigil! Anito at mabilis lumapit sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata at nakilala agad ang babaeng pumigil sa mga lobo na lapain siya. Irina? Irina, ikaw nga! Lumapit ang babae, may dala itong balabal at mabilis na ibinalot sa kanya. Nagpalitan ng tingin ng mga lobo. Umangil pa ito sa kanila. Bakas ang pagkadismaya sa hitsura. Tumalikod ang mga ito at nawala sa madilim na kakahuyan. Irina, sa wakas, mabuti naman natatagpuan kita. Hinawakan nito ang kanyang palad. Bakit mo ako kilala? Sino ka? Bungad sa kanya ng babae. Bumaba ang kanyang tingin sa tiyan nito. Walang paalam na hinaplos niya ang umbok doon. Nagdadalang tao ka? Sino ang ama? Ngumiti ito at bumaling sa isang lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakasandal sa malaking puno habang nakamasid sa kanila. Naguguluhan siyang tumingin kay Irina. Kasal ka sa isang taong lobo, Irina? Kabadong tanong niya. Oo, siya ang napangasawa ko. Pero paano nangyari ito? Pumayag ang konseho ng mga taong lobo, ganun ba? Marahang tumango ang babae. Matagal na proseso. Pero napagtagumpayan namin ang lahat ng pagsubok na ibinigay sa amin ng konseho. Pero bago ang lahat, nais ko munang malaman ang pangalan mo. Ako si Camila de Cervantes. Ang iyong amay nagmula sa aming lahi. Ang ibig mong sabihin magkamag-anak tayo. Tumango si Camila, isa kang miyembro ng pamilya de Cervantes. Ano nangyari sa'yo? Lahat ng mga kilala kong de Cervantes wala na rito sa bansa. Iyon nga ang dahilan kung ba't ginusto kitang hanapin. Nais kong itanong sa'yo kung saan sila posibleng nagpunta. Saang bansa sila ngayon naninirahan? Tila napansin ng babae ang kanyang panginginig at muli siya nitong inalalayan patungo sa mas malilong na bahagi ng gubat. Sasabihin ko sa'yo mga nalalaman ko, pero sa ngayon, kailangan mong sumama sa amin sa Daindora. Doon, mas makakapagpahinga ka. Hindi maaari. Sigaw ng isang lalaki nakasuot ng shorts at walang saplot pang itaas.
Yun ang bumungad sa kanila. Marahil ito ang pinuno ng grupong sumalakay sa kanya kanina. Sandali siyang natigilan nang mapagmasdan ang mukha nito. Sa kabila ng pagiging maangas ng dating, naroon ang nangaakit nitong aura. Patangos ang ilong, mamula-mula ang labi. Ang mga mata nito'y nangungusap at tila may parteng tila kayang-kaya siyang durugin gamit ang titig lang. Gwapo ang lalaki. Kakaiba ang uri ng kagwapuhan nito. Para siyang nanghihina sa tingin pa lang nito. Bakit naman, Arik? Huwag mo sabihin gusto mo ikaw magpatuloy kay Camila sa tanggapan ng Dainzara. Alam kong hindi makakabuti yun sa iyo at kay Camila mismo. Maaaring hindi kayo magkasundo. Sa Daindora na lamang siya tutuloy. Mas mauunawaan ang aking kabiyakang sitwasyon, hindi ba, Reyes? Lahat ay bumaling ng tingin sa isang lalaki. Nang tumango ito, agad namang umalma ang lalaking tinawag ni Irina na Arik. Hindi maaari. Sa teritoryo ko siya napadpad. Sa akin siya mananatili. Higit sa lahat. Meron akong dahilan kung ba't dapat sa akin siya manatili. Tumayo ng tuwid si Irina. At anong dahilan naman yun? Kumalabog ang puso ni Camila nang lumapit sa kanya ang lalaki. Wala siyang idea sa gagawin nito. Baka bigla na lamang siya nitong sakmalin sa leeg. Ngunit ang kamay ng lalaki agad nagtungo sa kanyang palapulsuhan. Iniangat ni Arik ang kanyang kamay at may pinakita ito sa lahat. Napasinghap ang mga naroon, tila nagulat sa kanilang nakita. Agad niyang pinagmasdan ang kamay at nangunot ang noo nang mapansin ang birthmark na nakaukit sa kanyang balat. Sa loob ng 100 taon niyang pamumuhay, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ganito sa katawan. Akin ang babaeng ito. Dahil siya ang nakatakda para sa akin bilang punong bantay ng Dainzara. Ano? Pasigaw niyang tanong dahil sa gulat. Anong pinagsasabi mo? Hindi! Anong... Pinutol siya ni Irina at ito na ang nagsalita. Camila, ang bagay na yan ay nagpapatunay na ang nakatakda mong maging kabiyak ay isang alpha. At kung pagbabasehan kung saang teritoryo ka napadpad, ibig sabihin, ikaw ay para kay Arik Lockwood. Umatras siya, hindi matanggap ng kanyang sistema ang nalaman. Paano nangyari ang bagay na yun? Ni sa hinagap, hindi niya naisip na posibleng maitatali siya sa isang taong lobo. Mortal nilang kaaway ang mga ito. Yun, ang kinalakihan nilang paniniwala. Una, hindi pa siya nakakahuma sa nalamang kasal si Irina sa isang punong bantay. Pagkatapos biglang magkakaroon ng ganitong revelasyon? Kung alam niya lang, sana sa ibang direksyon na lang siya nagtungo. Sana hindi na lang siya tumalon sa ilog ng gabing yon. Marahil kung nag-isip siya ng mas matinong paraan para makatakas sa grupo ni Luis, baka hindi siya napunta sa ganitong sitwasyon. Sa bandang huli, alam niyang wala siyang laban. Alam niya ang tradisyon ng mga lobo. Oras ng patagpuan ng isang alpha ang kanyang kabiyak. Hinding-hindi niya na ito papakawalan pa. At tila, nag-fast forward ang kanyang buhay. Natagpuan niya na lang ang kanyang sariling nakatulala habang nakatanaw sa labas ng tanggapan ng Dainzara. Panay ang buntong hininga niya habang pinakikiramdaman ang kasuotan niya sa araw na yon. Nagmukha siyang babaylan dahil sa haba ng manggas nito at ang haba ng laylayan ay umaabot sa kanyang talampakan. Ayos ka lang ba? Tanong ni Lucille sa kanya. Sa lahat ng mga naroon, ang babae lang ang hindi nahihiyang lapitan siya. Sa loob ng ilang araw na pananatili niya sa lugar, kahit papaano gumaan ang kanyang pakiramdam kapag ito ang nasa paligid. Nagluto kami ng apple pie. Gusto mo bang kumain? Hahatiran ka namin dito. Umiling agad siya. Hindi na, Lucille. Hindi ako katulad yun na nabubuhay sa ganyang pagkain. Kaya kong kumain pero hindi ako mabubusog. Isa pa hindi naman ako nagugutom. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Umupo ito sa kanyang tabi. Ilang sandali lang. Maaari ko bang makita ang iyong palapulsuhan? Kunot noon niyang inilahad dito ang kamay. Napailing ito na makitang namumula ang bahagi kung saan naroon ang marka, na ngayon ay mas tumingkad pa ang kulay. Sa totoo lang hindi ko alam kung paano nangyari ang bagay na ito, Lucille. Sa ilang dekada kong pamumuhay bilang isang vampira.
Sigurado akong walang marka sa parating yan. Humugot ng malalim na hininga si Lucille bago nagsalita. Sa totoo lang, Camila, may mga bagay talaga sa mundo na minsan napakahirap ipaliwanag. Katulad ng tadhana, mahika, at simpleng hiwaga ng mundo. Hindi na bago sa mga tulad natin ang ganung mga bagay. Kung wala man noon ang markang yan sa pulso mo, marahil may dahilan kung bakit nakaukit na yan ngayon sa pagkatao mo. Nakatakda kang maging kabiyak ng isang punong bantay ng Airisha. Napapikit siya at umiling. Napakahirap para sa kanya tanggapin ang bagay na yon. Kahit anong gawin mo, Camila, hindi na maaalis ang marka sa'yo. Naramdaman niya ang pag-iinit ng gilid ng kanyang mga mata. Wala pang minuto bumagsak na ang luhang pinipigilan niya. Agad namang lumapit si Lucille upang aluin siya. Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari sa akin, sana hindi ako nagpatalo sa takot ko kay Luis. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi habang iniisip ang lalaking yon. Walang ibang may kasalanan na lahat kundi si Luis at ang mga kasama nitong lobo. May kung anong bumagsak malapit sa kanilang gawi. Nang lingunin niya, nakita niyang diretsong nakatayo at nakatitig sa kanya si Ari. Tila pinag-aaralan nito ang kanyang itsura. May kung anong uri ng galit na dumaan sa emosyon nito. Anong sinabi mo? Tanong ng lalaki sa kanya. Mabilis niyang inirapan ito. Agad siyang tumayo at akmang maglalakad papasok ng kanyang silid nang mabilis siyang hinaklit ni Arik sa braso. Ano yung pangalang binanggit mo? Ano ba? Pwede ba? Bitiwan mo ako? Hindi porket may marka ako na katulad ng sayo, ibig sabihin dapat ko nang sagutin lahat ng tanong mo. Hindi mo ako pag-aari, Arik. Bitiwan mo ako! Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso sa pagkakahawak nito. Pero nanatiling mahigpit ang kapit nito sa kanya. Ulitin ko. Ano ang pangalang binanggit mo? Kulang na lang umusok ang ilong nito sa labis na inis sa kanya sa oras na yon. Si Luis! Si Luis ang dahilan kung ba't ako nandito. Hinabol ako ng grupo niya at tinangkang patayin. Kauri niyo yung lalaking yon. Pareho nga kayo eh. Pareho kayong perwisyo sa buhay. Mabilis siyang tinulak ng lalaki, kaya tumama ang kanyang likuran sa makapal na kahoy. Naramdaman niya ang kirot doon. Mabilis ang kilos ng lahat ng kasama nila sa Dainzara. Sinubukang lumapit ni Lucille pero sinamaan siya ng tingin ni Ari. Samantalang si Camila naman, hindi inaasahan ang pananakit sa kanya ng lalaki. Nasa likuran ni Ari ang mga kasama nito sa grupo. Nakahawak ng sina Calix at Caleb sa braso nito para mapigilan ng lalaki kung susugod dito ulit. Wala kang karapatang kumpara ako sa lalaking yan. Wala kang alam. Sigaw nito bago agad tumalikod. Napalunok ng mariin si Camila. Nang hihina siya ng sa wakas, lapitan siya ni Joshua at Lucille. Camila, hindi mo dapat ginawa yun. Napasinghal siya at napapikit. Malamang, wala naman talaga siyang kakampi sa lugar na ito. Ano pa nga bang inaasahan niya? Ako na ang nasaktan. Ako pa ang mali. Tumayo ng tuwid si Joshua. Ikaw talaga ang mali. Kumunot ang kanyang noo at bumaling dito. Makinig ka, Camila. Si Luis ang mortal na kaaway ni Ari. Ang lalaking yun ang dahilan kung ba't namatay ang mga magulang na magkakapatid na Lockwood. Dahil sa sinabi mo, para mo na rin siyang tinraidor at sinaksak gamit ang espada ng kamatayan. Napatigil si Camila sa kanyang pwesto. Hinahayaang mag-sink in sa kanya ang nalaman. Sa bandang huli, iniwan siya ng dalawa sa bungad ng tanggapan habang iniisip niya ang nagawang kasalanan. Hanggang sumapit na ang dilim, nanatili siyang nag-aabang sa labas ng silid ni Arik. Pero hindi ito lumabas. Nais niyang humingi ng pasensya sa mga nasabi. Hindi niya mababawi ang ginawa niya pero kahit paano, baka sakaling maibsan ng paghingi niya ng pasensya ang galit nito. Lumipas pa ang 5 araw. Kahit nagkakasalubong, walang imik ang lalaki sa kanya. Nagsisimula na siyang makaramdam ng kakaibang lungkot. Hindi niya mawari kung ba't parang pinipiga ang puso niya kapag umaakto itong tila walang pakialam. Arik, pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya isang araw nang makita itong patungo sa kagubatan.
Maaga siyang nagising ng araw na yon upang abangan si Arik na magtungo ng kagubatan. Yun kasi ang napapansin niyang routine nito sa araw-araw. Pero imbes na pansinin siya nito, baliwala lang itong naglakad ng dire-diretso. Pagod siyang sumunod sa lalaki. Arik naman, please, hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko para lang kausapin mo ko. Pasigaw na saan niya. Malayo ito at umaasa siyang maririnig nito kung ano man ang sasabihin niya. Arik, kausapin mo naman ako. Halos mag-iilang linggo na ako dito. Ni minsan di pa tayo nagkakausap ng maayos. Gusto kong humingi ng pasensya sa mga nasabi ko. Nagpatuloy pa rin ito sa paglalakad. Maya-maya, tumakbo na ito. Sumunod pa rin siya. Arik, alam mo ba napakadamot mo? Gusto ko lang naman na mag-usap tayo eh. Gusto kong mag-sorry. Please! Sa bilis ng kanyang paglalakad, hindi niya napansin ang malaking sanga na nakaharang sa daraanan niya. Umampas doon ang kanyang katawan, dahilan kung bakit siya napahiga sa lupa. Bukod sa bigat na naramdaman niya, pakiramdam niya, paunti-unting nawawala ang lakas niya bilang isang vampira sa hindi malamang dahilan. Sa sitwasyon niya ngayon, maihahalin tulad na siya sa isang mortal. Isang tao na walang kakayahan sa kahit ano. Napadaing siya nang bumaon sa kanyang braso ang maliit na sanga. Dati-rati, hindi naman niya iniinda ang ganon at agad ding naghihilom ang kanyang sugat. Pero ngayon hindi niya inaasahang makakaramdam siya ng kirot. Sinubukan niyang bumangon pero hindi niya magawa. Pumikit na lang siya at sinubukang i-relax ang sarili. Ilang sandaling katahimikan ang dumaan nang makarinig siya ng isang taong umapak sa mga tuyong sanga. Narinig niya ang mahinang pagpalatak ng lalaki. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya nakatayo sa gilid niya ang isang bulto ng malaking lalaki. Si Arik. Masama ang timpla ng ekspresyon nito. Unti-unting lumuhod ang binata sa harap niya at pinagmasdan siya. Kakasunod mo, napahama ka pa. Dapat, nanatili ka na lang sa kwarto mo. Malamig na saad nito. Wala ka bang puso? Nakita mo na nga nasaktan ako, tas yan pa yung sasabihin mo? Nag-iwas ng tingin si Camila para itago ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Marahang hinawakan ni Arik ang kanyang pisngi. Pinaharap siya sa lalaki. Nang magtagpo ang kanilang paningin, tuluyang bumagsak sa gilid ng kanyang mga mata ang luhang pinipigilan. Sandaling lumambot ang ekspresyon ng binata at marahang inalalayan ang kanyang katawan upang buhatin siya pabalik ng tanggapan ng Dainzara. Tahimik silang pareho habang inaasikaso siya ni Arik. Nilinisan din ito ang sugat niya na hindi pa rin naghihilom. Wala na yata akong kakayahan bilang vampira. Wala na akong kwenta. At naman kasi sa dinami-dami ng babae, ako pa yung nagkaroon ng marka. Mahinahong saad niya habang nakayuko. Umugot ng malalim na hininga si Arik at marahang tinalian ang kanyang sugat. Sa totoo lang hindi ko alam. Ang ganito mga bagay, hindi rin namin to kontrolado. Ang ibig mong sabihin, kung sino ang may marka na katulad nung sayo, wala kang magagawa kundi tanggapin kahit sino? Nagkibit balikat ito. Tama ang sinabi mo. Wala kami magagawa kundi tanggapin. Natututunan naman ang pagmamahal. Napalunok si Camila sa sinabi ng lalaki. Pero isa akong vampira, Arik. Hindi ka ba galit sa mga katulad namin? Sandaling tumingin ito sa kanya. May mga bagay na kailangan tanggapin. Dahil yun ang nararapat. Ikaw ang nakatakda kung maging kabiya, Camila. Kahit anong mangyari tatanggapin kita. Mabilis siyang umahon sa pagkakahiga at mabilis na yumakap dito. Humihingi ako ng tawad sa mga sinabi ko. Hindi ko sinasadya, pasensya na. Hinayaan siya nito na umiyak sa balikat nito. Mas lalong gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang maramdaman niyang tinapik nito ng marahan ang kanyang likuran. Hinawakan ni Arik ang kanyang magkabilang balikat. Pinagmasdan nito ang kanyang muka. Tinaas nito ang kamay upang palisin ang luha sa kanyang pisngi. Hindi na ako galit, Camila. Basta wag mo ako itutulad sa lalaking yan. Masyadong malalim ang galit ko sa kanya. Marahan siyang tumango.
Nang magkatitigan sila, may kung anong pakiramdam sa kanyang puso ang umahon. Napansin niya ang pagbaba ng tingin nito sa kanyang labi. Walang pasabing sinakop ng isang magaang halik ang maputla niyang labi. Napasinghap siya sa ginawa nito. Nagulat man, pero hindi siya lumayo. Nang yumakap ang braso ng lalaki sa kanyang bewang, ipinaikot niya ang braso sa batok nito upang mapanatili ang kanilang posisyon. Mas lumalim pa ang tensyon sa pagitan nila. Sa gitna ng halikan, naramdaman niya ang pag-iinit ng marka sa kanyang pulso. Maging si Arik na patingin sa sarili nitong kamay. Tayo ang tinadhana. Ibinigay na sa atin ng mga diwata ang kanilang basbas. Ani Arik at muli siyang hinalikan. Sa pagkakataong yon, mas mariin, mas dama ang pagmamahal, na unti-unting umuusbong sa kanilang pagitan. Sa buong maghapong yon, magkasama silang dalawa at pinagsasaluhan ang init ng kanilang nararamdaman. Naging maayos ang pamumuno ni Arik sa buong Dainzara. Magmula nang tuluyan sila magkaayos ni Camila. Mas naging sweet at mas maalaga. Sa 3 buwan na pananatili ni Camila sa Irisha, isang biyaya ang dumating sa kanila na mas ikinatuwa ng lahat, lalong-lalo na ng punong bantay. Napakasaya ko, Camila. Hindi ko inakala makakabuo agad tayo na magiging pinuno ng Dainzara balang araw. Sigurado nang may magmamana ng aking posisyon sa pamumuno. Ani Arik habang nasa veranda sila ng bahay panuluyan. Nakamasid sila sa mga bituing kumikinang sa kalangitan. Mula sa kanyang likuran, nakayakap ang lalaki. At maya-maya, hinahalikan nito ang kanyang pisngi. Mahal na mahal kita, Camila. Marami nangyari sa ilang buwan lumipas. Nagsisisi ako na nasaktan kita noon. Kung alam ko lang, nakapayapaan ang dulot mo sa buhay ko. Sana nag-ingat ako sa paikitungo ko sa'yo. Ngumiti siya at humarap dito. Di mo naman kasalanan. Pareho lang tayong naguguluhan noon. Mas mabuti pang wag na nating isipin ang mga bagay na nangyari. May dahilan kung ba't kailangan nating pagdaanan ng lahat ng yon. Hinalikan siya ni Arik sa tungki ng kanyang ilong. Napangiti naman siya ng matamis. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang maalala si Luis. Hindi pa ito nahuhuli ng mga kawal ng konseho. Hanggang ngayon pinoproblema pa rin nila ang panganib na posibleng maging dala nito, lalo na sa pinagbubuntis ngayon ni Camila. Alam kong hanggang ngayon, hinahanap pa rin ako ni Luis. Pag-amin niya sa kabiyak. Tumango ito at tila naintindihan ang sinasabi niya. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Handa ang buong grupo kung sakaling babalik sila ng Irisha. At matutunto nila kung nasan ka. Ligtas ka sa Dainzara, Camila. Hindi ako papayag na masaktan ka ng lalaking yon. Poprotektahan ko kayo ng anak natin. Lumapit si Arik at hinalikan siya nito sa noo. Napapikit na lamang siya at napausal ng panalangin na sana maging ligtas ang lahat ng nasasakupan ng lalaki. Mabilis ang paglipas ng mga araw sa Irisha. Nagpatuloy ang pag-iensayo ng bawat miyembro ng grupo ni Arik. Nang malaman din ng kanyang kapatid ang balitang susugod sa Dainzara ang grupo ni Luis, nagpadala ang mga ito ng suporta. Samantala, sina Irina at Camila nagsanay sa paraang alam nila. Pareho mang nagdadalang tao. Hindi nagpapigil ang dalawa sa kanika nilang kabiyak. Hindi ako mapalagay, Irina. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag dumating ang araw na mangyari ang labanan. Natatakot akong posible itong magdulot ng kamatayan sa ating mga kasamahan. Ani Camila, pagkaupo niya sa upuang kahoy. Tumabi sa kanya ang babae, kahit nahihirapan itong kumilos dahil kabuuanan na nito. Alam mo, yan din ang iniisip ko eh. Kung sana hindi ako nagdadalang tao, mapoprotektahan ko maging ang lugar na ito. Pero tila ba kinakain din ng sanggol na nasa aking sinapupunan ang lakas ko. Napangiti naman si Camila at marahang hinaplos ang tiyan ni Irina. Panigurado makukuha ng batang yan ang kapangyarihan ng isang kalasag. Naniniwala ako magiging mabuting pinuno ang iyong magiging anak. Ako rin, Camila. Naniniwala ako na ang batang yan na nasa iyong sinapupunan magiging magaling na punong bantay sa hinaharap. Hinaplos niya ang medyo maliit pang tiyan. Hindi pa ganoon kahirap para sa kanya ang kumilos.
dahil ilang buwan pa lang siyang buntis. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas na minsang naglaho noong bagong dating siya ng Irisha. Kailangan matalo ni Luis nang sa ganon. Hindi na siya makapaghasik ng kasamaan sa loob at labas ng Irisha. Hindi ako papayag na sa muli naming paghaharap matalo niya akong muli. Hindi na ako tatakas. Hindi na ako tatakbo. Haharapin ko siya kahit anong mangyari. Hinawakan ni Irina ang kanyang balikat. Mag-iingat ka. Poprotektahan ko ang kaya kong protektahan, Camila. Magtutulungan tayong lahat upang magapi ang kalaban. Naniniwala ako mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Malaya niyang pinagmasdan ng mga kasamang batak sa pag-iensayo at sa hindi kalayuan. Nag-uusap ang magkapatid na sina Reyes at Arik. Bumaling ang mga ito sa kanila at tinapunan sila ng kanilang kabiyak ng matamis na ngiti. Anong ibig mong sabihin? Na kailangan ko magtago. Kunot na ang tanong ni Camila kay Arik nang marinig ang sinabi nito. Kasalukuyan silang nasa silid at magpapahinga na sana nang bigla itong magsalita. Mahirap kalaban ng mga taksil na lobo. Malalakas ang tulad nila. Nais ko lang masigurong ligtas kayo ng mga anak natin. Hindi ako papayag na mahawakan at masaktan kanya, Camila. Umatras siya at pinagmasdan ng lalaki. Takot kang masaktan ako? Yung totoo, Arik. Yan ba talaga ang dahilan mo? O ayaw mo lang ako sumama sa labanan? Kasi nakikita mong magiging pabigat ako. Ano? Hindi totoo yun. Kung ganun, ba't mo ako pipigilan? Arik, pagkakataon ko na itong gumanti kay Luis. Baka nakakalimutan mo malaki rin ang atraso niya sa akin. Hindi mo dapat sinasarili ang misyon na to. May karapatan din ako makitang bumagsak siya. Ayokong tumakas at magmukhang talunan na naman. Naningkit ang kanyang mga mata at dahan-dahang lumapit kay Arik. Nung tumakas ako at tinalo ng dagat, wala akong kasiguraduhan kung mabubuhay pa ba ako, Arik. Sabihin mang, immortal ang ating lahing pinanggalingan. Ngunit hindi mawawala ang takot sa puso't isip ko habang mag-isa akong hinahagupit ng malalakas na alon sa gitna ng kadiliman. Si Luis ang dahilan kung ba't kayo naranasan. Hindi ako papayag na lalayo ako ng Dainzara para sa sarili kong kaligtasan. Gusto ko siyang harapin. Gusto kong makita niya na hindi ako patay at hindi ako mamamatay dahil sa kanya. Kaya kung ano man ang pinaplano mo, itigil mo na. Pagkatapos niyang sabihin yun, lumabas siya sa silid nilang dalawa. Pansamantala, sa bakanting silid muna siya sa dulong bahagi ng bahay, matutulog sa gabing ito. Narinig niya ang malakas na katok ni Arik sa pinto, ngunit hindi niya ito pinansin. Masama ang loob niya. Kailangan niyang huminga kahit sandali lang. Kabilugan ng buwan. Ngayong gabi inaasahan ng lahat. Nasusugod ang hukbo ni Luis. Sa itaas ng puno nakatayo ang iilan sa mga miyembro ng samahan. Nagmamasid sa paligid. Sa harap ng tanggapan ng Dainzara, naroon sina Irina at Reyes. Sakop ng proteksyon ni Irina ang buong tanggapan maging ang kabahayan ng iba pang taong lobo. Samantala si Camila hindi pa rin matagpuan ni Arik. Kabado na ang punong bantay. Hindi niya na alam ang gagawin. Mukhang may ibang plano ang babae na hindi nito sinasabi sa kanya. Panay mura siya dahil nag-aalala siya sa kalagayan nito. Ilang beses siyang umikot at nagtanong, kahit sa mga asawa ng ibang lobo, pero wala silang nakita. Miski si Irina, walang idea. Nakatayo si Camila sa bukana ng dalampasigan. Sa hindi kalayuan tanaw niya ang malaking bangkang kinaroroonan ni na Luis at ng mga kasama nito. Ilang minuto na lang dadaong na yon sa baybayin ng Irisha at makakapasok na mga hangal na lobo sa lugar na naging sanktuaryo niya sa loob ng ilang buwang pananatili dito. Kung may isang bagay man siyang ayaw mangyari, yun ay ang masira ang balansa at kaayusan ng lugar. Alam niyang nalaman na ni Luis ang koneksyon niya kay Arik at ang bagay na yon ang nagtulak sa lalaki upang muling bumalik ng Irisha at magsimula ng gulo. Hindi siya papayag na mangyari ang bagay na yon. Kung meron mang dapat tumapos sa lalaking nagpahirap sa kanya, siya yon. At hindi na dapat madamay pang nananahimik na lobo. Itinaas ni Camila ang kanyang kamay. Mula roon naglalagablab ang apoy na handang tumupok sa bangkang sinasakyan ni Luis at ng mga kasama nito.
2 kamay ang itinaas niya. Malalaking bilog na apoy ang kumawala at mabilis na lumipad sa kinaroroonan ng sasakyang pandagat. Nakarinig siya ng sigawan, mga umaalulong na lobo sa hindi kalayuan. Napangisi siya na makitang nagliliyab ang bangka. Unti-unti yung natupok ng apoy hanggang sa lumubog at maglahos sa kailaliman ng tubig. Hindi siya nagpakampante. Alam niyang makakaligtas si Luis. Umatras siya at nagtungo sa malayong bahagi ng dalampasigan. Mula sa mababaw, nakita niyang paahon na ang lalaki. Malayo pa lang, nakita na siya nito. Nakangisi at masama ang tingin sa kanya. Sabi ko na nga ba dito ka napadpad? Kung nalaman ko lang na mas maaga, edi sana mas maaga akong sumugo dito. Ngumisi siya at nakinig lang. Nalaman ko rin ikaw ang tinakda sa kinakapatid kong si Ari. Bagay nga kayong dalawa. Pareho kayong mga hangal. Humalakak ito at mabilis sumugod sa kanya. Sa bilis ng kanyang galaw, hindi nito nasundan kung saan siya nagpunta. Dito, sa likod mo. Mahinang sabi niya sabay hawak sa batok nito. Malakas na hiyaw mula kay Luis ang maririnig. Nagbabaga ang kamay ni Camila at unti-unting nasusunog ang katawan ni Luis dahil sa pagkakahawak niya. Panay ang hiyaw nito, kung kaya't natawag nito ang atensyon ng kanyang mga kasama sa Dainzara. Mabilis na nagsidatingan ng mga ito, naroon si Arik na gulat sa nangyayari. Kitang-kita ng lalaki ang nagbabagang mga mata ni Camila. Camila, tama na! Mapapatay mo siya! Sigaw ni Irina. Umawat na rin si Arik. Nagangat ng tingin ng babae at galit na bumaling sa kabiyak. Di ba yun naman dapat? Ano bang ginagawa sa mga kalahing tumatalikod sa sariling konseho? Sino ba ang taong lobo na naging dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo? Hindi ba itong lalaking to? Malaki ang atraso sa akin ni Luis. Kailangan niyang pagbayaran lahat ng ginawa niya. Kung di niyo kaya, ako ang gagawa. Kayang-kaya kong tustahin ang lobo na to. Camila, hindi tama ang ginagawa mo. Kailangan manatiling buhay si Luis at kailangan maisuko siya sa konseho. Ano man ang mangyari, sila ang hahatol para sa kanya. Mas lalong nag-alab ang apoy sa mga mata ni Camila. Ganun na lang yun? Kalimutan na lahat ng ginawa niya at iasa sa konseho ng mga taong lobo ang parusa? Hindi patas, Ari. Hindi patas ang nais mo. Camila, makinig ka sa kanya. Tuluyang mawawala ang balanse. Kapag sinuway mo ang utos. Si Irina na ang nagsalita. At mula roon, tila nahimasmasan si Camila. Nagbalik sa normal ang kulay ng mga mata nito. Unti-unti siyang bumitaw sa halos naghihingalunang si Luis. Mabilis namang sumaklolo ang mga kasama ni Ari. Kinuha ng mga ito ang lalaki at inalalayan upang dalhin sa pagamutan. Nagbalik siya sa katinuan. Unti-unting humupa ang galit sa kanyang puso. Hanggang sa napaluhod na lamang siya sa buhangin. Lalapit sana si Irina, ngunit nauna siyang daluhan ni Ari. Camila, anong nararamdaman mo? Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin dito. Nang magtama ang kanilang mga mata, bumagsak ang isang piraso ng luha sa kanyang pisngi at tipid ng umiti. Tapos na, Ari. Hindi na natin kailangan mangamba pa. Mahinang sabi niya, at pagkatapos tuluyan ng bumigay ang katawan niya, at bumagsak yun sa braso ng lalaki. Sigawan ng mga naroon ang maririnig, pero wala na siyang pakialam. Sa mahabang panahon ng pakikipaglaban para mabuhay, sa wakas, makakamit niya na rin ang kapayapaan. 2 buwan ang lumipas, isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Arik, nang makitang lumabas na ng silid ang kanyang kabiyak. Nakanguso ito at pinagmamasta ng tiyan na ngayon ay halos namimilog na. 2 buwan na mula na matapos ang gulo. 2 buwan na ang lumipas mula nang maipakulong na si Luis. Permanenteng sugat ang natamo nito dahil sa ginawa ni Camila. Marahil yun na ang habang buhay na marka ng tagumpay ng kanilang paghihiganti. Abala ang lahat sa kani-kanilang ginagawa dahil malapit na ang kapistahan sa Dainzara. Taon-taon, naghahanda ang mga mamamayan upang magpasalamat sa mga diwata na nagbibigay proteksyon sa kanilang sanktuaryo. Lahat ay excited at masaya. Magaan ang aura ng paligid. Presko at pati ang mga puno
ay tila nakikisama dahil sa mga dahong nagsasayawan, dulot ng mabining ihip ng hangin. Parang masama na naman ang gising mo. Puna ni Arik sa kanya. Umikot ang mga mata nito at tila pagod na umupo at agad kumuha ng bagong lutong muffin na silo-silo mismo ang gumawa. Ewan ko ba, sa tuwing gumigising ako, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Tapos kapag tumitingin ako sa salamin, para ako nakalunok ng pakwan, palaki ng palaki yung tiyan ko. Parang nagiging haggard na rin ako. Natawa si Arik sa reklamo nito. Ganun talaga kapag buntis. Alam ko mahirap ang pinagdaraanan mo at ipinagpapasalamat kong iniingatan mo ang sanggol sa sinapupunan mo. Hanga ako sa iyo, Camila. Isang malaking sakripisyo ang pagbubuntis. Umirap ang babae. Dapat lang magpasalamat ka, no? Hindi biro ang pagpapalaki ng bata sa tiyan pa lang. Saka hindi na ako uulit. Una at huling beses na akong iire para sa anak natin. Hindi na ako ulit magbubuntis, ha? Tumango naman ang lalaki. Kung yan ang hiling ng asawa ko, yan ang susundin ko. Napatahimik naman sandali si Camila. Napansin ni Arik ang pagkabahala sa kanyang muka. O anong iniisip mo? Paano kung hindi lalaki ang maging anak natin? Paano kung babae? Magagalit ka ba? Nakangiting umiling si Arik sa asawa. Hindi ako magagalit. Kahit ano pang kasarian ng bata, mamahalin natin sa paraang alam natin, Camila. Pero kung babae siya, mas magiging mahigpit ako. Paniguradong maraming bibisita sa Dainzara. Habang lumalaki siya, paniguradong lalaki siya na maraming manliligaw. Maging si Camila ay napatawa sa sinabi ni Ari. Hindi maiwasan ni Camila na pagmasdan ng lalaki. Ang laki na ng pinagbago nito. Noong unang beses nila magkita, pansin niyang tila pasan nito ang buong mundo. Na tila ba lahat ng problema, dala-dala nito. Ngunit ngayon, ibang-iba ito. Naging magaan ang aura ni Arik. Maging ang pag-uugali ay nagbago. Hindi na mahigpit at lalong hindi madaling magalit. Ganoon pala talaga ang buhay. Babaguhin tayo ng ating mga karanasan. Ang bawat napagdaanan ay may dahilan. Bawat paghihirap ay daan para sa mas magandang buhay. Sa sitwasyon ng Dainzara, masasabi ni Camila na sa wakas, nakamit na nito ang katahimikang matagal ng inaasam ng lahat. Halika na, magtungo na tayo sa ating mga kasama na makapagsimula na ang salo-salo. Ani Arik at inilahad nito ang kamay sa harapan niya. Nakangiti naman niyang tinanggap ito. Sabay silang naglakad patungo sa tumpok ng mga taong kumakain ngayon ng pagkaing niluto ng bawat isa. Walang pagsisisi sa puso ni Camila. Ngunit kung may pasasalamatan man siya, nais niyang magpasalamat sa karagatan. Dahil ang totoo, ito ang nagdala sa kanya sa Irisha. The end.